Tapos na ang play school ni Gray Gray pero nag-decide kami na wag na muna siyang i-enroll ulit kasi itatry naman namin ang homeschooling. Kung napanood nyo yung mga previous vlogs namin, ayaw na talagang pumasok ni Gray Gray sa school at ayaw din naman namin siyang pilitin. But at the same time, ayaw naman namin matigil yung learning opportunities para sa kanya kaya namin naisipan yung homeschool. So ayan, pumunta kami sa National Bookstore para bumili ng mga materials na pwede namin magamit sa mga activities. Sa totoo lang, hindi ako sure kung tama ba tong desisyon namin kasi ang pinaka-goal talaga namin kung bakit namin siya pinasok sa play school ay para may makahalubilo siyang mga tao. Common misconception din kasi sa homeschooling na nasa bahay ka lang, wala kang classmates, dun ka lang nag-aaral. Pero actually, buong mundo yung school mo kasi hindi naman sa loob lang ng bahay natatapos ang learning, mapa-homeschool man yan or traditional school, di ba? So I think it's worth a try naman. Sabi ko okay na din na matry namin yung homeschooling para makita namin kung mag-work ba sa amin kasi alam ko naman na hindi talaga to para sa lahat. Anyway, ayan, natapos na kaming mamili and meron nga silang paganito. Sayang naman baka manalo kami, 'di ba? Kaya i-push natin 'yan. Pag-uwi namin sa bahay, nag-print na kami ng mga worksheets na gagamitin namin. Bukas na kasi namin sisimulan ang homeschooling journey namin. Charot, journey, kala mo naman mapapanindigan eh, no? So, eto na nga yung first day namin ng homeschooling. Yung mga worksheets namin or activities na gagawin namin, galing to sa homeschool provider. May nakita kasi ako na meron silang 5-day trial, so tinake advantage ko yun. Hindi to sponsored mga moms ha, pero kung gusto nyo din itry, ilalagay ko sa comment section yung homeschool provider. So, ayun na nga, buti nakita ko sila kasi meron sila ng 5-day trial. Then, nasa sayo na kung mag-e-enroll ka or hindi pagkatapos ng trial. Kasi sayang naman 'di ba kung mag-e-enroll kami agad tapos hindi naman pala para sa amin yung homeschooling. Kumbaga baka hindi ko mapanindigan ganon. Eh hindi rin biro yung tuition fee for 1 year ha, kaya kailangan talagang pag-isipan. And nga pala sa homeschooling, choice nyo din kung mag-e-enroll kayo sa provider or magi-independent homeschooling kayo. Ako sa ngayon, mas gusto ko yung may provider para may guidance kung ano ba dapat gawin, ganyan, lalo na't bago ako sa homeschooling, 'di ba? Pero siguro kung gamay nyo na yung homeschooling, pwede na kayong mag-independent para mas makatipid. Hindi ko sure kung mas makakatipid nga ba ha. Sa mga nag-homeschooling dyan, any tips naman mga moms kung ano mga dapat kong matutunan, ano mga dapat kong aralin, and kung paano nyo nakakaya. Pagkatapos nung 5 days namin, so far, okay naman si Gray Gray. Mabilis lang din gawin yung mga activities. Like siguro mga less than 30 minutes matatapos na. So for me, okay sa kanya to kasi maikli lang talaga yung attention span niya. Actually, nabilib nga din ako sa kanya na all throughout na pirmi lang siya sa upuan at hindi siya distracted kahit dito kami sa playroom niya. Noong una kasi sabi ko, gusto ko muna i-transform itong playroom into a homeschool room talaga. Pero since okay naman siya so far, siguro uunti-untiin ko na lang and mas ipaprioritize ko yung pagpe-prepare ng mga worksheets or activities niya. Anyway, ayan lang muna for now. Hindi ko pa masasabi kung pupush ba talaga namin ang homeschooling, so let's see.